Naisipan namin na ipa-check up siya sa vet kasi baka mamaya meron siyang nararamdamang iba. Kahit sabihin na malakas siyang kumain, naglalaro siya, naisip pa rin namin na dalhin siya sa vet. Gawa nga po nang nagtataka kami bakit yung kanang paa niya galaw ng galaw. Kahit tulog po siya, gumagalaw ng kusa yung paa niya. Ayan o. Ganyan yung itsura ng paa ni Sorry. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon ni Sorry sa vet para po tatingin po natin yung kanyang nangyayari sa kanya na nagkakaroon siya ng twitching. Galing na kami sa loob, na assist na rin naman kami, pero pinalabas lang kami dahil nga meron siyang history ng distemper. So dito muna kami sa labas para dito raw kami i-assist. Sabi sa akin nung nag-a-assist sa kanya na kaya raw ganun si Sorry, isa rin po sa dahilan yung pagkakaroon niya ng distemper, na kahit na sabihin na magaling yung distemper niya, lumalabas pa rin po yung pagkakaroon niya ng twitching kasi may posibilidad daw na naapektuhan na yung sa ulo niya, sa utak niya, o parang ganun yung pagpapaliwanag sa akin. Kaya yan, naghihintay lang kami kung ano po yung susunod na gagawin kay Sorry. Kaya nandito muna po kami sa labas. Yan, update ko na lang po ulit kayo mamaya para po sa panibagong gagawin para kay Sorry. Pero okay naman po si Sorry dahil nga po kami nakikita naman namin na masigla siya. Yun lang, syempre nagtataka kami kung bakit siya nagkakaganon, para mabigyan ng linaw. Kaya mamaya po update po namin kayo para po na malaman natin kung ano po talaga yung punot dulo ng panginginig ng paa ni Sorry. Ayan po, sige po, mamaya ulit. Permanent. Meron mga instances na nagiging permanent yung neurological signs, yung twitching. Kasi masyado nang wear off yung mga nerves niya to do normal function or overstimulated na. So nangyayari, from time to time or all throughout the day, meron siyang mga episode ng nanginginig or meron mga jerking motion, biglang napapasipa yung yung hita. Meron din mga instances na minsan yung hita nila hindi na enoughly stimulated para lang magkaroon ng mga actions like yung tatayo o matagal na maglalakad, minsan bigla na lang papahika yung aso. So yun yung reasons behind kung bakit stimula namin yung aso for at least a month bago bakunahan ulit. Kasi yung mga possibility na persisting ng signs is best possible po. So yun, nagagamot pa rin kayo ng vitamin B complex pag gano'n. Okay. Tutuloy lang namin yung complex. Pero yung sa antibiotic doxycycline, pero sulfate, okay na yon. And then yung retinol palmitate or vitamin A, pwede pa rin. Pati si Black Armor po. Kasi si Black Armor, particularly sa other dogs nyo, pwede pa rin mapasa. Possible pa rin mag-shed siya ng virus kapag inuubo. Kasi meron kayong signs na retching. Pwede siya mag-airborne. So mas better na magbigay kayo ng mga ganun po. Pero sa ngayon kasi yung wala namang gano'n na inuubo siya. Oh, that's good po. Ang Yung lang twitching talaga, na lang. twitching na lang. Kasi bigla na kami. Bigla lang siya nagkaganon. Kasi nung mga nakarang araw, normal naman, tapos bigla nagkaganon. Possible pa rin mangyari yan kahit tapos na tayo magtapos po. So yun yung mga possible warning namin talaga sa distemper. Pwede siya maging signs lang, pwede maging permanent. So medyo hindi siya magandang tingnan sa mga aso, particularly syempre parang mukha palagi siya may sakit. Kasi nag-aalangan nga kami, baka kung mamaya yung bigla na siya matumba. Pero pag ganun ba, maapektuhan pa rin yung utak niya o hindi naman? Hindi naman in some way, pero kasi yung quality of life medyo mababawasan. Siyempre nanginginig, minsan pag tatayo siya maglalakad, bigla mag-jerk yung motion, minsan pwede matumba. Or minsan mas pipili niya na lang hindi tumayo kasi medyo uncomfortable siya kapag may jerking motion. Na ganun scenario po. Pero possible talaga yung permanent yung twitching signs sa aso na may distemper po. Kahit na tapos na tayo mag-antibiotic sa kanya. Yung kanya, anong tawag doon,
gamot ka na kan. Yung para sa ano ba yun, yung bukod dun sa sinabi mo kanina na black armor, hindi pa may sinabi. Retinol palmitate, vitamin A. Oo. Tuloy lang po. Tuloy pa yan. Wala nang masama. Basta, ideally, matapos nyo yung retinol palmitate along with the doxycycline o yung antibiotics niya. So, kapag natapos yung doxycycline, ideally, pwede nyo na rin i-stop si retinol palmitate. Pero, mas maganda kung tuloy pa rin po. Okay. Pwede along with the may medication. maintenance na namin yun. Siguro after a month no medication, pwede pa rin yan. Ang problema sa vitamin A, minsan di siya na-utilize masyado. Mas importante si vitamin B complex. Sabi ko. Kasi siya yung nagtumutulong sa neurological. Nung vitamin B complex ba daw may vaccine? Pag nasa ganitong sitwasyon ba siya, nakalampas na siya ng 1 month, tapos may twitching pa rin siya, pwede na siyang i-vaccine. Pwede na po. Pero yung kung 1 month after nag-twitch pa rin siya, most likely mataas yung chance na permanent na talaga yun. So yun yung sa other dogs nyo na na nakatransmit o naka-contract ng sakit na yun. Sa ngayon siya pa lang naman yung nagganito. Pero yun, warning pa rin ako. Hindi ko lahat kayo nasabihan regarding na pwede maging permanent yung neurological signs. Pero yun, definitely, meron talaga mga ganong scenario po. Hindi sa ngayon pala walang ibang gagawin sa kanya kundi Vitamin B complex. iinom niya lang siya. Kasi siya yung pinaka-protector natin sa nerves eh. Tsaka pang tama rin na stimulation. Okay. Ayan, kung kanina natutulog si Sorry, ngayon naman, makikita niyo po na ano siya, playful, kahit ganyan yung kanyang paa. Ayan, kalaro niya yung kanyang mama Cherry. Ayan, ganyan po siya ka-playful, kahit yung paa niya gumagalaw kapag nakahiga siya. Sorry, halika dito. Ayan na. Ayan po si Sorry Girl. My baby girl.